Naisip mo na ba kung bakit kakaiba ang Coca-Cola? Ang inumin na ito ay nakapagpapasaya sa milyon-milyong tao sa buong mundo sa loob ng higit sa 1 siglo. Ngunit ano ang kanyang sikreto? Sa gitna ng alamat ay isang misteryosong formula na kilala lamang ng 2 o 3 tao sa planeta. Ito ay maingat na binabantayan na ang recipe ay pinananatili sa isang ligtas na napapalibutan ng pinakamataas na antas ng seguridad. Ngunit ang mahika ay hindi lamang nagsisimula sa recipe, may higit pa sa bawat paghigop ng Coca-Cola kaysa sa pinaghalong sangkap lamang. Ang unang, pangunahing sangkap ng Coca-Cola ay carbonated na tubig. Ang sangkap na ito ay nagdaragdag ng katangiang pagiging bago, mga bula, at ang spark na iyon sa inumin na nagtutulak sa atin na maabot ang susunod na bote. Ngunit hindi lahat ay napakasimple. Ang proseso ng paghahanda ng tubig ay nangangailangan ng pagsunod sa pinakamataas na pamantayan. Sa mga pabrika ng kumpanya, dumaan ito sa ilang antas ng pagsasala at paglilinis upang makamit ang perpektong kadalisayan. Ang bawat patak ng tubig ay dapat na walang kapintasan upang magsilbing batayan para sa iconic na inumin. Matapos maihanda ang tubig, ang lihim na sirup ay idinagdag dito. Ito ang nagbibigay sa inumin ng kakaibang lasa na hindi maaaring kopyahin. Ayon sa alamat, ang formula ay may kasamang timpla ng mga natural na lasa at iba pang sangkap na kilala bilang 7X. Ang mga sangkap na ito ay dosed na may katumpakan ng miligram upang sa bawat oras na makakakuha ka ng inumin na may parehong lasa na minamahal sa buong mundo. Bukod dito, sinusubaybayan ng mga automated system sa mga pabrika ang katumpakan ng paghahalo upang maalis ang anumang error. Ang proseso ng paggawa ng Coca-Cola ay hindi lamang teknolohiya. Ito ay isang tunay na sining. Ang mga makabagong kagamitan at mga makabagong paraan ng paghahalo ay gumagana kasabay ng mga siglong lumang tradisyon upang lumikha ng isang produkto na nanatiling hindi nagbabago mula noong 1886. Ang mga inhinyero at technologist ng kumpanya ay patuloy na nagpapahusay ng mga pamamaraan upang matiyak na ang inumin ay nagpapanatili ng kalidad nito kahit na gumagawa ng bilyon-bilyong servings araw-araw. Ang pagbanggit na, ang Coca-Cola sa mga unang araw nito ay itinuturing na isang lunas para sa sakit ng ulo at pagkapagod ay nagdaragdag sa makasaysayang kagandahan ng inumin. Dati itong ibinebenta sa mga parmasya at ngayon ay naging simbolo ng kaligayahan, tinatangkilik sa higit sa 200 bansa. Kapag pinagsama ang sirup at si sparkling na tubig, magsisimula ang magic. Ang halo ay ipinadala sa pamamagitan ng mga tubo sa mga susunod na yugto ng produksyon, kung saan hinihintay nito ang proseso ng pagpuno ng mga bote at lata. Ngunit pag-uusapan natin ito mamaya. Ang pangunahing bagay ay nasa paunang yugto. Ang bawat patak ng inumin ay sinuri para sa pagsunod sa mga pamantayan. Pagkatapos ng lahat, para sa Coca-Cola, ang kalidad ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pamana nito. Misteryo, teknolohiya, kasaysayan, at mahika ang dahilan kung bakit ang Coca-Cola ay isang iconic na inumin. Hindi lang bula at tamis, isa itong kwentong nagpapatuloy sa tuwing magbubukas ka ng bagong bote. Alam mo ba na sa likod ng tila simpleng bote na ito ay may napakakomplikadong proseso? Manatiling nakatutok upang malaman kung paano ginawa ang alamat na ito. Ang proseso ng paggawa ng Coca-Cola ay purong magic, kung saan ang teknolohiya at tradisyon ay nagtutulungan upang matiyak na ang bawat bote ay nakakatugon sa mahigpit na pamantayan ng kalidad. Ang unang hakbang sa kamanghamanghang paglalakbay na ito ay paghahalo ng mga pangunahing sangkap. Sa sandaling ang lihim na sirup ay pinagsama sa maingat na purified sparkling na tubig, ang pangunahing yugto ay nagsisimula na tumutukoy sa lasa at katangian ng inumin. Ang katumpakan ay pinakamahalaga dito.
Ang mga makina ay nakatutok upang matiyak na ang bawat patak ay naglalaman ng perpektong sukat na tinitiyak ang isang pare-parehong lasa. Ang pinakamaliit na paglihis ay maaaring masira ang balanse. Kaya sinusubaybayan ng mga automatikong control system ang proseso sa bawat yugto. Kapag handa na ang timpla, magsisimula ang magic sa pagpuno ng bote. Ang prosesong ito ay isang palabas na kahawig ng sayaw ng mga high-tech na makina. Ang mga walang laman na bote ay automatikong nakalinya kung saan sila ay mahigpit na sinusuri kung may mga depekto. Dito, ang bawat bote ay tila naghahanda para sa pangunahing pagtatanghal, pagpuno ng sikat na inumin. Gumagana ang mga tagapuno sa hindi kapani-paniwalang bilis tulad ng mga akrobat na tumpak na nagbubuhos ng inumin sa itinakdang antas. Mukhang napaka-streamline at nakasynchronize na mahirap paniwalaan na may komplikadong engineering sa likod nito. Ang occlusion ay ang susunod na pangunahing hakbang. Ang mga espesyal na makina ay nakaskru sa mga takip ng mahigpit upang ang inumin ay mananatiling sariwa at mabango hanggang sa sandaling ito ay mapunta sa iyong mga kamay. Isang kawili-wiling katotohanan. Sa kabila ng automation, ang bawat yugto ay patuloy na sinusubaybayan. Tinitiyak nito na ang bawat bote ay nagpapanatili ng lasa ng Coca-Cola na gusto namin. Kapag handa na ang inumin, naghihintay ang packaging para dito. Ang mga bote ay kinokolekta sa mga grupo na pagkatapos ay nakabalot sa pelikula o inilagay sa mga karton na kahon. Ang bahaging ito ng proseso ay tungkol sa aesthetics at tungkol sa functionality. Ang packaging ay idinisenyo upang maging maginhawa, maaasahan at mukhang kaakit-akit sa istante. Nakakatuwang katotohanan. Ang kumpanya ay nakatuon sa pagbabawas ng paggamit ng plastik sa pamamagitan ng pagbabago sa mga materyales sa packaging. Halimbawa, ang mga bagong biodegradable na balot ay ginagamit na sa ilang bansa. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Ang paggawa ng Coca-Cola ay hindi lamang isang teknolohikal na proseso, ito ay isang kultural na kababalaghan. Ang bawat bote ay napupunta sa malayo mula sa pabrika hanggang sa iyong mesa. Nananatiling pare-parehong mataas ang kalidad at nakaistilong. Sa prosesong ito, namamalagi ang isang natatanging kombinasyon ng katumpakan, bilis at pangangalaga. Ang packaging na tila napakasimple sa unang tingin ay ang resulta ng mga taon ng pananaliksik at pagtugis ng pagiging perpekto. Ang produksyon at packaging ng Coca-Cola ay nagbibigay inspirasyon sa kanilang sukat at pagiging maalalahanin. Ang bawat bote o pakete ay nilikha hindi lamang para sa kaginhawahan, kundi pati na rin sa pag-iisip ng posibleng paggamit nito sa hinaharap. Sino ang nakakaalam, baka isang araw ang iyong walang laman na bote ay magiging isang nakaistilong elemento ng dekorasyon? Ang Coca-Cola ay palaging nananatiling isang hakbang sa unahan. Pinagsasama ang tradisyon at pagbabago sa bawat yugto ng produksyon. Ang bawat lata ng Coca-Cola ay isang maliit na himala na nagsisimula sa isang maalalahanin at teknolohikal na advanced na proseso ng produksyon. Kung ang bote ng Coca-Cola ay sumisimbolo sa mga klasiko at tradisyon, kung gayon ang mga lata ay ang sagisag ng modernidad, kaginhawahan at isang pabago-bagong bilis ng buhay. Paano nagiging palaging kasama ang mga pamilyar na lalagyan na ito para sa mga picnic, party at pagpapalabas ng pelikula? Nagsisimula ang lahat sa mga unang yugto ng kanilang paghahanda. Sa pabrika, dumating ang mga walang laman na lata sa anyo ng magaan na aluminum billet. Ang mga blangko na ito ay dapat dumaan sa mga yugto ng paglilinis at paghahanda upang maging handa para sa pagpuno ng inumin. Ang mga garapon ay unang hugasan ng lubusan gamit ang mga espesyal na kagamitan upang matiyak na sila ay ganap na malinis. Pagkatapos nito, nagsisimula ang yugto ng pagpapatayo na humahanga sa teknikal na kagandahan nito.
Ang mga banga ay umiikot na parang nasa isang sayaw at ang mga jet ng hangin ay nag-aalis kahit na ang pinakamaliit na patak ng tubig mula sa kanila. Ito ay hindi lamang isang palabas sa teknolohiya, ngunit isang mahalagang hakbang din na nagbibigay daan sa iyo upang mapanatili ang kalidad ng inumin. Kapag ang mga garapon ay ganap na handa, oras na upang punan. Ibinubuhos ng mga automatikong dispenser ang inumin sa loob ng may katumpakan ng filigree. Dito magsisimula ang mahika. Ang carbon dioxide ay idinaragdag sa parehong yugto upang bigyan ang inumin ng katangiang kumikinang na kalidad. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng mikroskopikong katumpakan dahil ang masyadong marami o masyadong maliit na gas ay maaaring magbago sa pangunawa ng lasa. Kagiliw-giliw na katotohanan. Nasa mga lata na ang carbonation ay pinakamahusay na napanatili dahil sa kanilang ganap na higpit. Ang pagbubuklod ay ang susunod na pinakamahalagang hakbang. Ang mga takip na sinubok din sa kalidad ay tinatakpan ng mahigpit ang bawat lata na lumilikha ng isang ligtas na hadlang upang mapanatili ang pagiging bago ng inumin. Ang mga makina ay nagpapatakbo ng may ganoong bilis at katumpakan na tila sila ay may sariling buhay. Ngunit sa likod nito ay hindi lamang teknolohiya, kundi pati na rin ang mga dekada ng pananaliksik upang matiyak na ang bawat garapon ay maginhawa at maaasahan. Pagkatapos ng pagpuno at pagbubuklod, magsisimula ang yugto ng kontrol sa kalidad. Ang bawat isa ay maaaring dumaan sa mga espesyal na scanner na agad na nakakakita ng pinakamaliit na mga depekto. Kung nakita ng system na ang isang lata ay hindi nakakatugon sa mga mahigpit na pamantayan ng Coca-Cola, ito ay agad na aalisin sa pangkalahatang supply. Ang antas ng kontrol sa kalidad na ito ay nagpapahintulot sa kumpanya na mapanatili ang isang hindi nagkakamali na reputasyon. Dahil para sa Coca-Cola, ang kalidad ay higit pa sa isang salita. Ito ay bahagi ng kanyang pamana. Ang mga lata ay ipinadala sa linya ng packaging. Dito sila nakagrupo sa mga karton, nakahon o nakabalot sa plastik para madaling dalhin. Ito ay kahanga-hanga kung gaano katumpak ang prosesong ito ay nakaayos. Pumila ang mga bangko na parang mga sundalo, handang pumunta sa kanilang mga mamimili. Mahalagang tandaan na ang kumpanya ay nagbabayad ng malaking pansin sa pagpapanatili, pagbabawas ng paggamit ng plastik at pagpapakilala ng mga makabagong materyales na may mas kaunting epekto sa kapaligiran. Ngunit ang proseso ng paggawa ng mga lata ay hindi lamang teknolohiya, bahagi rin ito ng pandaigdigang kultura. Ang mga lata ng Coca-Cola ay naging simbolo ng kaginhawahan at estilo na minamahal ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Mula sa mga paglalakbay, sa camping hanggang sa mga pool party, ang mga lata ng Coca-Cola ay laging kasama mo, laging sariwa at masarap. Ngayong nakabalot na ang bawat lata at handa ng ipadala, maaari mong isipin kung paano tinitiyak ng kumpanya ang parehong antas ng kalidad na ginagawang maalamat ang mga produkto nito. Panahon na upang lumipat sa isa sa pinakamahalagang yugto, kontrol sa kalidad, na nagsisiguro na ang bawat lata o bote ay nakakatugon sa matataas na pamantayan at handang pasayahin ang mga mamimili sa buong mundo. Kapag napuno at nakabalot na ang mga lata at bote ng Coca-Cola, isa sa pinakamahalagang hakbang ang naghihintay sa kanila: kontrol sa kalidad. Dito, napagdesisyunan kung ang isang produkto ay nakalagay sa mga estante o ititigil sa pagpunta sa mga mamimili. Ang kontrol sa kalidad ay hindi lamang isang proseso. Ito ay isang uri ng garantiya na ang bawat bote at maaaring nakakatugon sa matataas na pamantayan ng Coca-Cola. Naisip mo na ba kung gaano karaming teknolohiya at pagsisikap ang napupunta sa pagtiyak na ang bawat pakete ay nagbibigay ng saya mula sa unang paghigop? Ang bawat bote o garapon ay dumadaan sa mga espesyal na detektor na sumusuri sa integridad at pagsunod nito sa mga itinatag na parameter.
Halimbawa, sinusubaybayan ng mga scanner kung maayos na nasecure ang mga takip at sinusukat din ang mga antas ng pagpuno. Kung nakita ng system ang kahit kaunting paglihis, aalisin ang produkto sa pangkalahatang daloy. Ginagawa ito kaagad upang hindi bumagal ang linya ng produksyon. Kahanga-hanga kung paano gumagana ang teknolohiya kasabay ng pangangalaga ng tao upang matiyak na perpekto ang bawat batch. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa automasyon. Ang mga pabrika ng Coca-Cola ay may mga dalubhasang laboratorio kung saan ang mga espesyalista ay nagsasagawa ng mga manu-manong pagsusuri. Sinusubukan nila ang mga sampole ng bawat batch upang matiyak na ang lasa, kulay at carbonation ay nakakatugon sa mga pare-parehong pamantayan ng kumpanya. Nakapagtataka, kahit na sa mundo ng mataas na teknolohiya, ang pakikilahok ng tao ay nananatiling mahalagang bahagi ng proseso. Isang kawili-wiling katotohanan. Ang tubig na ginamit sa paggawa ng Coca-Cola ay sumasailalim sa multi-stage na paglilinis at kontrol. Ang bawat patak ng tubig ay sinusuri para sa pagkakaroon ng mga microparticle at impurities. Kung ang mga tagapagpahiwatig ng tubig ay naiiba kahit na bahagyang mula sa pamantayan, ipinadala ito para sa karagdagang pagproseso. Pagkatapos ng lahat, ang batayan ng kalidad ng isang inumin ay ang mga sangkap nito at ginagawa ng kumpanya ang lahat upang matiyak na ang bawat bahagi ay nakakatugon sa mga internasyonal na pamantayan. Marahil ay napansin mo na ang lasa ng Coca-Cola ay palaging nananatiling pareho. Hindi alintana kung inumin mo ito sa isang basong bote, lata o plastik. Nakamit ito salamat sa isang sistema ng kontrol na nag-aalis ng posibilidad ng kahit na kaunting mga paglihis. Halimbawa, ang bawat batch ng syrup ay sumasailalim sa mga pagsubok sa laboratorio upang matiyak na perpektong nahahalo ito sa sparkling na tubig. Ang isa pang kawili-wiling detalye ay ang pagsuri sa packaging. Tinitiyak ng linya ng kontrol sa packaging na ang bawat bote at lata ay hermetically sealed at ang mga kahon ay naipon ng tama. Minsan, ginagamit pa ang mga stress test upang matiyak na ang packaging ay makatiis ng pangmatagalang transportasyon at mapapanatili ang inumin sa perpektong kondisyon, kahit na umabot ito sa pinakamalayong sulok ng mundo. At narito, sulit na lumingon sa iyo. Napansin mo ba kung gaano kaaya-aya ang paghawak ng isang bote o lata ng Coca-Cola sa iyong mga kamay? Ang sandaling iyon kapag bumukas ang takip at maririnig ang sumisitsit na tunog ay resulta ng malaking dami ng trabaho na nagsisimula sa kontrol sa kalidad. Salamat sa prosesong ito, palagi kang nakatitiyak na mayroon kang sariwa at ligtas na produkto sa iyong mga kamay. Ang kontrol sa kalidad sa mga pabrika ng Coca-Cola ay hindi lamang isang yugto, ito ay pilosopiya ng kumpanya. Ang bawat empleyado, bawat teknolohiya at bawat detalye ay nagtutulungan upang matiyak na ang inumin na tumatama sa mga estante ng tindahan ay nakakatugon sa mga inaasahan ng mamimili. Ito ay hindi lamang isang inumin. Ito ay isang pangako ng kalidad na matagumpay na natupad ng kumpanya sa loob ng higit sa isang siglo. At, syempre, pagkatapos na maipasa ng produkto ang lahat ng mga pagsubok, naghihintay ang susunod na yugto, packaging at pagpapadala. Ngunit tatalakayin natin ang prosesong ito ng detalyado sa ibang pagkakataon. Samantala, masasabi natin ng may kumpiyansa, bawat bote at lata ng Coca-Cola ay resulta ng trabaho kung saan nauuna ang kontrol sa kalidad. Kapag napuno at nakabalot na ang mga lata at bote ng Coca-Cola, isa sa pinakamahalagang hakbang ang naghihintay sa kanila, kontrol sa kalidad. Dito napagdesisyonan kung ang isang produkto ay nakalagay sa mga estante o ititigil sa pagpunta sa mga mamimili. Ang kontrol sa kalidad ay hindi lamang isang proseso. Ito ay isang uri ng garantiya na ang bawat bote at maaaring nakakatugon sa matataas na pamantayan ng Coca-Cola. Naisip mo na ba kung gaano karaming teknolohiya at pagsisikap ang napupunta
sa pagtiyak na ang bawat pakete ay nagbibigay ng saya mula sa unang paghigop. Ang bawat bote o garapon ay dumadaan sa mga espesyal na detektor na sumusuri sa integridad at pagsunod nito sa mga itinatag na parameter. Halimbawa, sinusubaybayan ng mga scanner kung maayos na nasecure ang mga takip at sinusukat din ang mga antas ng pagpuno. Kung nakita ng system ang kahit kaunting paglihis, aalisin ang produkto sa pangkalahatang daloy. Ginagawa ito kaagad upang hindi bumagal ang linya ng produksyon. Kahanga-hanga kung paano gumagana ang teknolohiya kasabay ng pangangalaga ng tao upang matiyak na perpekto ang bawat batch. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa automation. Ang mga pabrika ng Coca-Cola ay may mga dalubhasang laboratorio kung saan ang mga espesyalista ay nagsasagawa ng mga manu-manong pagsusuri. Sinusubukan nila ang mga sample ng bawat batch upang matiyak na ang lasa, kulay at carbonation ay nakakatugon sa mga pare-parehong pamantayan ng kumpanya. Nakapagtataka, kahit na sa mundo ng mataas na teknolohiya, ang pakikilahok ng tao ay nananatiling mahalagang bahagi ng proseso. Isang kawili-wiling katotohanan. Ang tubig na ginamit sa paggawa ng Coca-Cola ay sumasailalim sa multi-stage na paglilinis at kontrol. Ang bawat patak ng tubig ay sinusuri para sa pagkakaroon ng mga microparticle at impurities. Kung ang mga tagapagpahiwatig ng tubig ay naiiba, kahit na bahagyang mula sa pamantayan, ipinadala ito para sa karagdagang pagproseso. Pagkatapos ng lahat, ang batayan ng kalidad ng isang inumin ay ang mga sangkap nito at ginagawa ng kumpanya ang lahat upang matiyak na ang bawat bahagi ay nakakatugon sa mga internasyonal na pamantayan. Marahil ay napansin mo na ang lasa ng Coca-Cola ay palaging nananatiling pareho. Hindi alintana kung inumin mo ito sa isang basong bote, lata o plastik. Nakamit ito salamat sa isang sistema ng kontrol na nag-aalis ng posibilidad ng kahit na kaunting mga paglihis. Halimbawa, ang bawat batch ng syrup ay sumasailalim sa mga pagsubok sa laboratorio upang matiyak na perpektong nahahalo ito sa sparkling na tubig. Ang isa pang kawili-wiling detalye ay ang pagsuri sa packaging. Tinitiyak ng linya ng kontrol sa packaging na ang bawat bote at lata ay hermetically sealed at ang mga kahon ay naipon ng tama. Minsan, ginagamit pa ang mga stress test upang matiyak na ang packaging ay makatiis ng pangmatagalang transportasyon at mapapanatili ang inumin sa perpektong kondisyon kahit na umabot ito sa pinakamalayong sulok ng mundo. At narito, sulit na lumingon sa iyo. Napansin mo ba kung gaano kaaya-aya ang paghawak ng isang bote o lata ng Coca-Cola sa iyong mga kamay? Ang sandaling iyon, kapag bumukas ang takip at maririnig ang sumisitsit na tunog ay resulta ng malaking dami ng trabaho na nagsisimula sa kontrol sa kalidad. Salamat sa prosesong ito, palagi kang nakatitiyak na mayroon kang sariwa at ligtas na produkto sa iyong mga kamay. Ang kontrol sa kalidad sa mga pabrika ng Coca-Cola ay hindi lamang isang yugto, ito ay pilosopiya ng kumpanya. Ang bawat empleyado, bawat teknolohiya at bawat detalye ay nagtutulungan upang matiyak na ang inumin na tumatama sa mga istante ng tindahan ay nakakatugon sa mga inaasahan ng mamimili. Ito ay hindi lamang isang inumin. Ito ay isang pangako ng kalidad na matagumpay na natupad ng kumpanya sa loob ng higit sa isang siglo. At, siyempre, pagkatapos na maipasa ng produkto ang lahat ng mga pagsubok, naghihintay ang susunod na yugto, packaging at pagpapadala. Ngunit, tatalakayin natin ang prosesong ito ng detalyado sa ibang pagkakataon. Samantala, masasabi natin ng may kumpiyansa, bawat bote at lata ng Coca-Cola ay resulta ng trabaho kung saan nauuna ang kontrol sa kalidad. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Coca-Cola ay gumanap ng sarili nitong natatanging papel sa kasaysayan. Inayos ng kumpanya
ang supply ng inumin sa mga sundalong Amerikano nang direkta sa harap, na nag-install ng mga portable na halaman malapit sa labanan. Ang hakbang ay hindi lamang isang logistical feat, kundi isang simbolo din ng suporta para sa moral ng tropa. Ang Coca-Cola ay higit pa sa isang inumin. Ito ay naging isang paalala ng tahanan, isang mapagkukunan ng kagalakan sa mahihirap na oras. Ang desisyong ito ay nagpalakas ng koneksyon ng tatak sa mga tao, nang labis na kahit ngayon ay iniuugnay ng marami ang Coca-Cola sa kaginhawahan at init. Kapansin-pansin, ang Coca-Cola ay naging napakapopular na ang lasa nito ay nauugnay sa pangkalahatang konsepto ng kaligayahan. Kaya naman ang slogan na Discover Happiness ay nakahanap ng tugon sa mahigit 200 bansa sa buong mundo. Nakapagtataka, sa kabila ng mga pagkakaiba sa kultura, ang Coca-Cola ay nananatiling isa sa ilang mga produkto na nagkakaisa sa mga tao, anuman ang kanilang wika o tradisyon. Ang bawat bote o garapon ay isang maliit na mensahero ng kagalakan na naglalakbay sa buong mundo. Nakaka-curious, ngunit sa iba't ibang pagkakataon, ang inumin ay nakahanap ng hindi pangkaraniwang kombinasyon sa mga pagkain. Halimbawa, sa USA, ang Coca-Cola ay minsan ay kinakain ng mga mani na direktang ibinuhos sa bote. Ang matamis at maalat na lasa na ito ay naging popular sa mga tsuper ng truck na naghahanap ng mabilisang merienda sa kalsada. Sa ibang mga rehiyon, nag-e-eksperimento ang mga tao sa pagsasama-sama ng Coca-Cola at atsara na lumilikha ng mga natatanging kombinasyon ng lasa. Nasubukan mo na ba ang mga hindi pangkaraniwang kombinasyon? Siguro oras na para mag-eksperimento ng kaunti. Ang kwento ng Coca-Cola ay hindi lamang tungkol sa panlasa at produksyon, kundi tungkol din sa kung paano naging bahagi ng kultura ang tatak. Mula sa pag-advertise nito na may temang holiday hanggang sa mga pampublikong kaganapan na inisponsor ng kumpanya, ang Coca-Cola ay palaging higit pa sa isang inumin. Ito ay naging simbolo ng koneksyon sa pagitan ng mga tao, anuman ang kanilang edad, propesyon o lugar ng paninirahan. Ang sikreto ng tagumpay ng Coca-Cola ay nakasalalay sa kakayahang umangkop sa iba't ibang panahon nang hindi nawawala ang pagkakakilanlan nito. Mula sa digmaan hanggang sa kapayapaan, mula sa maliliit na bayan hanggang sa malalaking lungsod, ang Coca-Cola ay palaging nananatiling isang palaging kasama sa mga masasayang sandali. Sa tuwing magbubukas tayo ng bote o lata, nagiging bahagi tayo ng malaking kwentong ito, na higit sa isang siglo na kapag ang bawat bote at lata ng Coca-Cola ay nakapasa sa mahigpit na kontrol sa kalidad at nakabalot. Ang susunod na hakbang sa ikot ng buhay ng inumin ay magsisimula. Pagpapanatili. Ang Coca-Cola ay palaging nagsusumikap hindi lamang upang pasayahin ang mga mamimili nito, kundi pati na rin pangalagaan ang planeta. Iyon ang dahilan kung bakit ang kumpanya ay aktibong nagpapakilala ng mga makabagong diskarte sa pag-recycle ng mga materyales at pagliit sa environmental footprint nito. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa packaging pagkatapos mong maubos ang iyong paboritong inumin? Ang isa sa mga pangunahing halimbawa ng diskarte na ito ay mga bote ng salamin. Hindi lamang nila pinapanatili ang lasa ng iyong inumin na mas mahusay kaysa sa plastik o aluminyo, ngunit mainam din ang mga ito para sa magagamit muli. Ang salamin ay isang walang hanggang materyal na maaaring i-recycle ng walang katapusang bilang ng beses nang hindi nawawala ang kalidad nito. Bukod dito, ang mga walang laman na bote ng salamin ay maaaring gawing mga nakaistilong elemento ng dekorasyon. Ang mga florera, candlestick, o kahit na mga lalagyan ng imbakan ay maaaring gawin lahat mula sa isang regular na bote ng Coca-Cola. Kaya bago mo ito itapon, isipin kung paano ito maaaring magkasya sa iyong palamuti. Ang mga plastik na bote na ginagamit para sa mga inumin ay nagiging bahagi din ng mas malaking recycling loop.
Ang Coca-Cola ay aktibong nagtatrabaho upang gumamit ng higit pang mga recycled na materyales sa bago nitong packaging. Halimbawa, ang kumpanya ay naglunsad na ng mga inisyatiba upang lumikha ng mga bote mula sa 100% recycled plastic sa ilang bansa. Ito ay hindi lamang binabawasan ang dami ng mga bagong plastic na basura, ngunit ginagawa din ang proseso ng produksyon na mas environment-friendly. Ang mga lata ay isa pang opsyon sa pag-iimpake sa kapaligiran. Ang aluminyo, tulad ng salamin, ay maaaring i-recycle ng walang katapusan nang hindi nawawala ang mga katangian nito. Sa makatuwid, pagkatapos gamitin, mahalagang i-recycle ang mga lata upang maibalik ang mga ito sa mga istante ng tindahan sa bagong anyo. Ang bawat recycle na lata ay isa pang hakbang tungo sa pagbabawas ng pasanin sa kalikasan. Kapansin-pansin, gumagana ang Coca-Cola hindi lamang sa packaging, kundi pati na rin sa mga proseso ng produksyon. Ang mga pabrika ng kumpanya ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mabawasan ang pagkonsumo ng tubig at enerhiya sa pamamagitan ng paglipat sa renewable energy sources. Ang mga pagsisikap na ito ay nakakatulong na mabawasan ang carbon footprint na iniiwan ng produksyon ng inumin. At upang maghatid ng mga produkto, ang kumpanya ay bumubuo ng mas mahusay na mga ruta ng logistic upang mabawasan ang mga carbon emissions. Ngunit ang trabaho ng kumpanya ay hindi nagtatapos doon. Aktibong kasangkot din ang Coca-Cola sa mga inisyatibong pang-edukasyon at pangkapaligiran na nakikipagtulungan sa mga organisasyon sa buong mundo. Ang mga paglilinis sa dalampasigan, mga programa sa pagtatanim ng puno, at mga programa sa edukasyon sa pag-recycle ay bahagi lahat ng isang diskarte upang iligtas ang ating planeta. Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa mga katulad na proyekto sa iyong lungsod. Ang bawat bote, lata at kahon ng Coca-Cola ay hindi lamang packaging, ngunit isang simbolo ng isang bagong diskarte sa responsibilidad sa kapaligiran. Pinatunayan ng kumpanya na kahit na ang malalaking tatak ay maaaring magdala ng positibong pagbabago, na nagmamalasakit hindi lamang sa kanilang mga mamimili, kundi pati na rin sa hinaharap ng buong planeta. At sa susunod na magbukas ka ng bote ng Coca-Cola, isipin kung paano ito nakakatulong sa ating karaniwang layunin ng konserbasyon. Ang bawat bote at lata ng Coca-Cola ay resulta ng kakaibang kombinasyon ng tradisyon, teknolohiya at pagkahilig sa kalidad. Nakita namin kung paano nagsisimula ang prosesong ito sa pagpili ng pinakamahuhusay na sangkap, kung paano dumadaan ang tubig sa multi-level na pagsasala, at ang lihim na syrup ay pinaghalo sa perpektong sukat. Tinitiyak ng teknolohiya at mahigpit na kontrol sa kalidad sa bawat yugto, na ang bawat paghahatid ng inumin ay nakakatugon sa pinakamataas na pamantayan, na nagpapasaya sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang mga linya ng produksyon kung saan sumasayaw ang mga bote sa tunog ng mga makina ng pabrika ay hindi kapani-paniwalang kahanga-hanga. Ang pagbubuklod, pagsuri para sa mga depekto, pag-iimpake sa mga karton na kahon at mga plastic wrap ay nagpapakita ng pansin sa bawat detalye. Ang Coca-Cola ay nakatuon sa pagtiyak na ang mga produkto nito ay mananatiling masarap, ligtas at may mataas na kalidad, at nagtatrabaho sa mga pagbabago sa kapaligiran upang iligtas ang ating planeta. Ngunit ang Coca-Cola ay higit pa sa isang inumin. Ito ay isang kwento na pinagsasama-sama ang mga tao sa mga pista opisyal, hapunan ng pamilya at simpleng pagpupulong kasama ang mga kaibigan. Ito ay simbolo ng kagalakan, kasariwaan at inspirasyon na patuloy na nagdadala ng kaligayahan sa milyon-milyon. Sa likod ng bawat paghigop ay maraming taon ng karanasan, pagsusumikap at pagnanais na gawing mas maliwanag ang mundo. Kung nagustuhan mo ang pagtingin na ito sa paggawa ng Coca-Cola, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aming channel
Makakatulong ito sa amin na lumikha ng mas kawili-wiling nilalaman at sabihin sa iyo ang tungkol sa mga bagay na nagbibigay inspirasyon. Isulat sa mga komento kung ano ang pinakanagulat mo. Mayroon bang mga sandali na hindi mo namamalayan noon? Siguro mayroon kang sariling mga paboritong kombinasyon sa Coca-Cola? Ibahagi ang iyong karanasan. Gayon din, ano ang gusto mong malaman sa mga susunod na video? Marahil ay nagtataka ka kung paano nilikha ang iba pang mga iconic na produkto? O anong mga inobasyon ang ginagamit ng mga modernong pabrika upang mapabuti ang kapaligiran? Ang iyong mga ideya ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang sumulong. Huwag kalimutan na ang bawat bote ng Coca-Cola ay isang maliit na himala na nagsisimula sa gawain ng libu-libong tao, teknolohiya at kalikasan. Manatili sa amin, tumuklas ng mga bagong kwento, ibahagi ang iyong mga impression, at hayaan ang iyong araw-araw na mapuno ng lasa ng kaligayahan. Salamat sa pagsama sa amin. See you sa susunod na video.